Puro nga batikos ang natatanggap ngayon ni Rudy Gobert matapos ang napakalamihang laro nito sa pagkatalo sa serye laban sa San Antonio Spurs. May lumabas ng balita ngayon na mukhang eto na ang huling taon ni Gobert sa Timberwolves. Ilang season na rin naman siyang naglalaro sa team na ito, ngunit paulit-ulit na lang naman siyang nagkakaroon ng napakalalamihang performance pagdating sa playoffs na nagiging dahilan ng maaga nilang pagkakalaglag. Mas matalino nga daw kung gagamitin na lamang si Gobert bilang trade asset para makakuha ng mas magaling na bagong sentro na mas makakatulong kay Anthony Edwards, hindi lang sa depensa kundi pati sa opensa. May ilang mga fans ang nawawala na ng tiwala sa kasalukuyang lineup na magkukumpit sila sa kampeonato hanggat naglalaro sa kanilang lineup si Rudy Gobert bilang kanilang sentro. Parati nga itong na-outplayed ng mga kalaban at hindi rin naman masyadong nakakapag-ambag pagdating sa opensa, especially sa scoring dahil nangangapa at halos wala nga itong shooting sa perimeter at maging sa mid-range. Samantala, kagaya ng napag-usapan natin, yamado nga ang OKC. Siyempre, inaasahan na magiging mainit ang Game 1 ng Western Conference Finals sa pagitan ng OKC at Spurs. Kaya kahit man nagawa ng Spurs na makalamang sa umpisa, nakakasabay pa rin naman sa kanilang OKC. Umabot pa nga ito sa double overtime ang Game 1 kung saan sa kabila ng dikit na laro, nakuha pa rin ng Spurs ang panalo na pinangunahan ni Victor Wembanyama na nagtala ng 41 big points, 24 rebounds sa kanyang 14 out of 25 shooting kasama na ang clutch shot sa overtime. Kaya 1-0 na para sa Spurs at tuluyan na nga nilang nakuha ang home court advantage kontra sa OKC. And speaking of Thunder, pagkatapos ng pagkatalo sa Game 1, hindi rin naman naiwasan ng team magreklamo sa mga referee matapos nilang sabihin masyado nga daw pabor ang mga referee sa Spurs sa pagbibigay nila dito ng 29 free throws at 13 pa nga dito. At nagbula nga kay Victor Wembanyama, pareho nga ang pisikal magkabilang team pero pansin nila masyadong manipis nga daw ang tawag sa kanila ng mga referee na dahilan bakit nabibigyan ng libreng free throws ang San Antonio. Sa kabilang banda, isang araw ang nakakalipas mula nang maging opisyal ang serye ng Cleveland Cavaliers at New York Knicks sa Eastern Conference Finals. Inilabas na rin naman agad ng NBA ang game schedules. Bali, gaganapin ang Game 1 sa May 20, Game 2 sa May 22 at pareho nga itong gaganapin sa Knicks sa Madison Square Garden. Kaya malinaw, Knicks ang liyamado sa serye. Isang beses pa lang naman nga tatalo ang New York Knicks sa loob ng kanilang home court ngayong 2026 NBA Playoffs. Kaya mataas ang tsansa na maipanalo nila ang Game 1 at Game 2, pero hindi rin naman nila pwedeng maliitin ang Cavaliers na merong hawak na napakalaking momentum matapos nitong talunin at tambakan ng number 1 seed na Detroit Pistons sa Game 7. Kumpara sa mga teams na nakatapat ng Knicks ngayon sa playoffs, mas malakas, mas healthy ang lineup ng player ng Cavaliers. Kaya kailangan talaga ng Knicks mag-ingat sa seryeng ito, lalo pat kapag nagpabaya nga sila, tatambakan sila ni Donovan Mitchell at ni James Harden.